Nagsipag-atrasan na ngayon mga kadonatics ang gusto nilang maging testigo against Inday Sara Duterte sa impeachment case. Nagsalita na kasi itong si Sheriff Abby Andres. Alright? At mukhang pati si Mary Grace Piatos mga kadonatics ay hindi nila makukuha. Oh no! Eto, basahin lang natin itong sa ni Sheriff Andres. Huwag na daw siya idamay sa kulukuhan. O eto mga kadonatics, basahin lang natin ng mabilisan. Eto, public announcement. Please do not involve me in any partisan political matters. I have been appointed in the Supreme Court as a Human Resource Management Officer, a second-level position. It is my position ever since to refuse to comment on the incident when I was holding a first-level position, particularly Sheriff 4 of the Regional Trial Court. The media reports are self-explanatory. Kawawa sila mga kadonatics. Dininay na naman ang request nila ni Abe. Okay? Undressed. Ay nako, kawawa nga naman talaga. Di ba? Frustrated na talaga sila mga kadonatics. Kung ano-ano na lang mga naisip nila na gawin. Okay? Mukhang para lang ma-impeach si Inday Sara Duterte. Ngayon mga kadonatics, ito, may bagong balita yung GMA News. Okay? Basahin lang natin ang mabilisan. Mukhang si Mary Grace Piatos, okay? Ang ABS-CBN pala, alright, ang nag-report, ay hindi na dadalo. Hindi nila makukuha mga kadonatics. Alright, news update. Mary Grace Piatos, non-appearance supports House Prosecution Panel's position that she is a made-up person. Sabi ng spokesperson, June 26, 2026. Ibig sabihin daw mga kadonatics, kasi gusto nilang kunin talaga to, right? Itong si Mary Grace Piatos para magiging ebidensya against Inday Sara Duterte. Pero hindi nila makuha-kuha. Di ba? Kasi confidential tong taong to. Although, so the name lang yung gamit yung mga kadonatics. Kung hindi daw lalabas itong si Mary Grace Piatos as a witness, ibig sabihin lang daw mga kadonatics na totoong haka-haka nila, aligasyon nila na gawa-gawa lang itong si Mary Grace Piatos. Di ba? Grabe yung conditioning nila mga kadonatics na pag hindi nyo ipalabas yan, so ibig sabihin, totoo. So kung ipalabas pala mga kadonatics, ano mangyayari? Baka sabihin na naman nila na, may nakatanggap. Ewan ko na lang talagang they exhaust lahat na lang ng mga posibilidad mga kadonatics. Kahit nagmumukha na silang tanga, naive, imbecile, indolent, lahat mga kadonatics negative adjective. Walang pakialam sila, basta lang mapatanggal si Inday Sara Duterte. Eto, napakaganda ang sinabi ni Attorney Raymond Bato mga kadonatics. Bato. Iba yung si Bato. Ito si Bato. Okay. Alright. Paminawan na ito mga kadonatics. Tako, ang ganda ng mga sinabi niya. Patukol kay Sheriff at kay Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos at maging ang kanyang sheriff na sinasabing itong dalawa, attorney, ano bang masasabi po ninyo dito? Well, in the case of Mary Grace Piatos, is that is a confidential informant, no? And therefore, there is a problem if that person attends, no? And actually, ito yung tatawag na parang sa social media, parang clickbait nila ba? If she doesn't attend a certain Mary Grace Piatos, then hindi para talaga siya existing. So, ibig sabihin, may kasalanan dahil na-misuse yung confidential funds. But actually, sakto talaga ang sinabi ng ABS-CBN mga kadonatics. As I understand, Mary Grace Piatos is a real person, pero pseudonym lang niya yun. Correct. Because nga, as a confidential informant, hindi nila dapat sabihin ang tunay na pangalan. Now, the risk here is that if that person will be presented, no, the real person behind the name of Mary Grace Piatos, that would be dangerous. Marami na pong mga incidents na yung mga confidential informants, may nangyaring pinapatay po, tapos
ginagawa ng paraan na likidahin at hanapin, no? So, Correct. that would be very dangerous. I do not know, and you know for a fact that sino po interested talaga malaman ito sa kanila, yung mga confidential informants na ito, is of course, yung side na interested na pinoprotektahan po yung activism at saka pag-recruit ng mga bataan para dalhin sa mountains, no? Well, as I understand is that ganito po yan. There is a certain Mary Grace Piatos, pero pseudonym ang ginamit niya. Correct. It is a real person because she accepts money. And I believe that this person is a confidential informant under sa DepEd noon. Okay, let's go back. First is that we know for a fact that the confidential funds given to the DepEd kay Vice President Sara noon, hindi po yun requested but given from the funds ng presidente. Okay, share yan sa'yo. Tapos binigay, malapit na, 11 days lang maubos, no? So, we know that fact. Now, bakit po merong kailangan na investigate or magkaroon ng intelligence sa mga eskwelahan? Because, number one, alam po natin na yung po mga bata, lalo sa mga state universities, nare-recruit po para po pumunta sa bundok ng mga NPA, para maging NPA. We have seen yung 19 na namatay and other mga children na mga bata, no? I will not say children, mga bata pa, mura pa ang pag-iisip. Kasi yan po yung mga bata na yan kasi ang kanilang silakbo ng damdamin malakas, no? And kanilang sense of maturity hindi pa po ganap, no? So ibig sabihin yun po ang kanilang i-manipulate ito pong grupo ng mga NPA, and then they will recruit them and bring them to the mountains. Kaya nga nangyari, maraming mamatay. So I believe that one of the reasons for this confidential funds is to infiltrate this, no? Hanapin, magkaroon pa anong nangyari so that the government could prevent this from happening. Now, we have seen the Tacloban incident. And we know of a fact that needed din part of that if the DepEd has a confidential funds on this purpose could be used and utilized, no? Not only to gather information through yung mga confidential informants, but to stretch the intelligence networks to determine and prevent this kind of issue. So, ibig sabihin po, correct po yan. Allowed po talaga dapat yan, no? Kasi the president himself, kung siya magawa, pwede man. Ang ginawa lang niya, dinelegate lang niya doon kay BP. Nagkataon kasi siya ang DepEd Secretary. But he has that confidential funds to do that, no? To give it to hanapin niya doon para pasukin yung mga sa DepEd or sa mga schools and everything, no? So what I'm trying to say is that this person na kung tumatanggap po, siya po yung nabibigyan ng information, siya po yung nakakaalam po kung anong nangyayari, tapos nakaka-provide siya ng magagandang mga intelligence para ma-prevent yung mga ganitong bagay, kailangan magamit po siya ng pseudonym, yung hindi totoong pangalan. So sa gayon po, maprotektahan din. Siya kasi pag malaman po ito totoong pangalan niya at mag-leak, pwede po nga siyang ipapatay or ihahunting nitong mga grupo ng NPA na naapektahan sa kanyang mga confidential information. And tingnan po ninyo, sino po ang mga interested na talagang malaman kung sino to siya. Yun pong member ng Makabayan Blocks na meron pong alignment doon sa NPA. armed conflict, no? So Wait lang mga kadonatics, bago natin ipagpatuloy, di ba? Isang informant mga kadonatics, gusto talagang malaman ng mga komunistang congressmen dahil sa kanilang interest mga kadonatics, ginagamit pala itong mga informant na to. I know that mga kadonatics na ang iba ginagamit para sugpuin yung mga karahasan mga kadonatics na pwedeng mangyari sa bansa by this communist group. Ngayon, ang risk nito mga kadonatics, ang ginagawa nitong mga kumag na na mga politiko, matatakot na yung ibang informant next time, in the future mga kadonatics, na gamitin sila bilang informant, bilang agent mga kadonatics, dahil sa mga ganito, gusto talaga nilang palabasin sa publiko. Very confidential nga yan sila mga kadonatics, kaya nga pseudonym. Ikaw mga kadonatics, kung sabihin ko sa iyo na
pwede ba kitang maging informant? Okay? Manmanan mo lang to, bigyan kita ng pera. Tapos alam mo na, kung bulilyaso mga kadunatics, pwede ka palang imbestigahan. Yung pera pwede palang imbestigahan at ikaw madadamay at lalabas ka sa publiko. Tatanggapin mo ba yung task na yun? Of course not. Even me mga kadunatics, ayaw ko na magiging informant. Kasi sa ginagawa ng mga kumag na to, very risky nga talaga. Tama si attorney. So, like Terry Redon, he is a makabayan, no? And he is part of this group, no? Na kung nag-advocate Yes. o parang nag-affiliate, no? Doon sa armed conflict. So, yun ang aking nakita, no? Na parang Correct. the main reason kung bakit na-represent. Mali yung term na advocate, no? Ang meaning ko sa yung parang nakalin po doon. Nakalin po sa ganyang causes. Pero sa isang impeachment proceedings, attorney, mas mahalaga ho ba yung dami po ng mga ebidensya o yung kredibilidad at lakas ng testigo po o ebidensya? No, actually yung mga evidence na marami is because kagagawan because they claim about this unexplained wealth, misuse. Marami talagang mga kumbaga documentary evidence, not necessary na dapat malaman. But with respect to your question, kung paramihan ba ng ebidensya is mananalo ka? No. The relevance of that evidence will be important, no? And ibig sabihin po ng relevance, yung connection po talaga na magpatotoo sa kanilang mga allegation. It must be a direct and real evidence to prove the fact that indeed there was a commission of an offense or wrong by the Vice President. Because otherwise, kahit anong kapal po ng ebidensya mo, kung wala naman yan siyang relasyon, Nexus. no? Ito we talk about both the prosecution and defense. Kung wala naman siyang relasyon sa nirereklamo po, hindi po yan siya papayagan. The rule is that, remember, is that kung ano lang po yung inaakusa, doon lang po iikot ang ebidensya at testimonya against BP Inday Sara. Kasi due process dictates that yun lang din kasi ang sinagot niya. Now, if you will introduce evidence outside that would be objectionable or violation of due process and the rules Tama. on presentation of evidence, no, under the rules on evidence. So, ibig sabihin, objectionable siya. So, alam po namin yan, in the lawyers are that we are just contained, no, with respect to those matters that we can prove doon sa aming allegation. Pag sinabi naming ikaw ay yan siya ay hindi maganda, dyan lang po kami mag-ikot sa story yan. We cannot discuss and bringing other people or other matters that are not included in that particular allegation or accusation against that person. Very, very clear and nice mga kadunatics ang sinabi ni attorney. Di ba? Very simple. Ay, ito nga yung question sa kanila ng defense mga kadunatics. Dahil sobrang dami ng mga ebidensya na ipinapalabas nila mga kadunatics na wala naman sa initial impeachment case nila against kay Inday Sara Duterte. Parang nag-fishing expedition nga lang sila mga kadunatics. Okay, impeachment case. Lakuha dito ng mga ebidensya na some are not related anymore. Kaya nga mga kadunatics, quality over quantity talaga. At what do you think? Nag-aatrasa na yung mga witnesses nila na gusto nilang kunin mga kadunatics. Palpak talaga to sila. Sobrang palpak. Comment down below at babasahin natin yan mga kadunatics. Thank you so much and God bless you. Like and subscribe. Bye-bye.